I'm sorry, Athena, but I can't do this. What? Ano bang sinasabi mo, Ryan? Hindi to nakakatuwa ah. Stop it already. I'm really sorry. Tuluyan ng binitawan ng lalaki ang kamay niya, habang marahang umiiling. Hindi ko kayang pakasalan ka. Miss Castro? Miss Castro? Nananaginip ata kayo, Miss Castro? Ang boses na yon ang tuluyang gumising kay Athena na agad na pasinghap. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakayuko sa desk niya sa opisina. Humugot siya ng malalim na hininga bago umayos na upo. That same dream again. Pagod na aniya sa isipan bago balingan ng mga papeles na nakatulugan niya. Sakit ng ulo ko. Ano oras na ba? 2:00 na ng hapon, miss. Namumungay pa ang mga mata na tinignan niya ang sekretaryang si Leia. What? Ilang oras na akong tulog? Just 2 hours. Pero mukhang kailangan niyo na magmadali kasi may schedule kayo ng blind date ng 3:00. Muling dumukdok sa desk niya si Athena na mukhang sumakit lalo ang ulo sa narinig. Just cancel it. Gusto ko magpahinga. I'm sorry, Miss Castro, hindi po kasi pwede eh. 3 beses yun ang nireschedule ang date na to. Ako na ang malalagot sa parents mo kapag di nyo pa rin yung sinipot. Inis siyang napabuntong hininga. Great. Who is it then? Kahit hindi gustong tumuloy, wala ring nagawa si Athena kundi siputin ang ka-blind date niya. Nakatulad ng iba, hindi pa rin naman napukaw ang interest niya. It's nice meeting you, Miss Castro. Maybe we can have some coffee next time? Agad na gumuhit ang isang malaking ngiti sa labi ni Athena. Next time? Who said that I'll be seeing you again? I'm sorry, but I have to go. Excuse me. Teka, Miss Castro. Hindi niya nanilingon pa ang lalaki at nagpatuloy na sa paglabas ng restaurant. That was quick. Wala pa kayong 10 minuto nakaupo sa table, ma'am. Salubong sa kanya ni Leia sa parking lot. Mabuti nga tumagal ako ng 10 minuto eh. He's so full of himself. Ang hangin. Goodness. Bakit kung kani-kanino na lang ako sineset up nila, mommy? So, he's a no. Yes, a big no. Tanggalin mo siya sa listahan ah. Ayoko makipag-date sa lalaking puro hangin lang ang laman ng utak. Nakangiwing aniya na sinunod naman ng kanyang sekretarya. Noted, ma'am. Candidate number 27, evicted from the list. Siya, si Athena Luis Castro. Ang nag-iisang tagapagmana ng mga Castro na kilala sa pagiging maarte at matabilang dila sa kabila ng pagiging heredera. At dahil siya lang ang nag-iisang tagapagmana ng mga Castro, pinipressure siya ng mga magulang na makipag-date, lalo na matapos ng bigo niyang engagement 4 years ago. May update na ba sa pinapagawa kong bagong branch? Tanong ni Athena matapos makasakay sa backseat ng sasakyan. Hindi ko pa ho na-check yung progress. Gusto niyo bang puntahan ko ngayon? Humalukip-kip naman ang dalaga habang nakasandal sa upuan. Okay, pumunta tayo ngayon. Ma'am, sasama kayo? Why? Hindi ba pwede? Of course. Besides, gusto ko makita kung ginagawa ba nila na maayos yung trabaho nila, no? Noted, Miss Castro. Tanging sagot na lang nito kahit may pagdududa ang tono. Sino nga ulit ang construction company na kinuha para sa project na to? Mercado's Construction, ma'am. Mercado? Sounds familiar. Kilala ba yung construction company na yan? Yes, Miss Castro. May partnership ang kumpanya sa kanila at base sa pagkakaalam ko, isa sila sa pinakakilala at malaking construction firm sa bansa. Pagpapaliwanag nito, bago siya tinignan sa salamin. Sigurado po kayo na gusto niyong pumunta doon, Miss Castro? Marumi at maingay sa lugar na yon.
Lalo na sa kalagitnaan pa sila ng pagbuo ng branch. Humalukip-kip siya. It's fine. I'm not planning to stay there all day anyway. Gusto ko lang makita kung maayos ba yung trabaho nila. Ayoko mag-aksaya ng pera sa cheap na gawa. Hindi pa rin naman nagtatagal ang biyahe nila papunta sa lokasyon ng pinapatayong branch ng kumpanya ng mga Castro. Pero pagkaapak pa lang ni Athena sa lupa, agad na siyang nagsisi sa kanyang desisyon. Dahil tulad ng sinabi ni Leia, nasa kalagitnaan pa lang ng pagpapatayo ng building ang mga ito. Ayos ka lang ba, Ma'am Athena? Masama ang tingin na binalingan niya ng tingin ng sekretarya. Do I look fine to you? My heels are mess. Maingay na nga, maputik pa. Tinanong ko po kasi kayo kanina. Bulong ni Leia na malinaw naman niyang narinig. Ganito talaga sa mga construction site, Miss Castro. Normal lang ang ingay, alikabok at putik. Gusto mo na ba umuwi? Inis naman siyang napabuntong hininga. Lalo na sa tono ng sekretarya ang ipinapamukha talaga ang pagiging maarte niya. Sanay naman na siya sa tono nito. Dahil matagal na silang close. Pero minsan, naiinis na rin siya sa pagiging straight to the point ito sa kanya. No, I'm fine now. At isa pa, nagsayang na tayo ng oras para pumunta dito. Bakit hindi na natin i-check ang lugar? Let's go. I also want to talk to the head of this construction firm. Aniya, bago magpatuloy sa paglalakad, kahit na panay pa rin ang reklamo. Sinundan naman sila ng manggagawang nagtataka kung bakit nasa site ang dalawang babaeng pareho pang naka-heels. Excuse me? You, na may buhat ng simento. Ani Athena sa lalaki na katalikod. At may buhat na 2 sakong simento sa balikat nito. Agad namang huminto at humarap ang lalaki. Yes, do you need something? Napakurap-kurap ang dalaga nang humarap ang isang matipunong lalaki sa kanya. Kailan pa naging qualification sa construction ng ganito kagwapong muka? Aniya sa isipan. Miss, may kailangan ka. Ha? Yes. Are you working here? Obviously. Ano ba sa tingin mo? Agad na sabat nito na nagpamaang sa kanya at ikinatikim ni Leia sa kanyang tabi na nagpipigil ng ngiti. Of course he's working here. Mukha ba siyang napadaan lang, Athena? Sermon niya sa kanyang sarili. Sinisigurado ko lang. Ganito ba ka-rude sumagot ang mga tauhan ng Mercados? Anyway, gusto ko makausap ang head niya rito. Where is he? Pinasadahan muna sila ng tingin ng lalaki bago sumay niya sa loob ng ginagawang branch. Tatawagin ko muna siya sa loob. Mabuti pa siguro, maghintay na lang kayo sa malayo. Hindi safe na malapit kayo sa construction area. Thank you. Pakisabi si Miss Castro ang nandito. Sambit ni Leia bago balingan ng boss. Mabuti pa at maghintay na lang tayo sa... No, we're staying here. Hihintayin na namin siya dito. Ang pagmamatigas ni Athena, naging dahilan para mapakunot noo ang lalaki. Uulitin ko, miss. Delikado na malapit kayo sa construction area. Kaya kung pwede, dun kayo sa malayo maghintay. Humalukip-kip siya sa harapan nito. Uulitin ko lang din, mister, na tumabi kayo! Hindi na natapos ni Athena ang sasabihin dahil sa sigaw na yon na sinundan ng pagkahulog ng isang kahoy mula sa itaas nila. Agad siyang napatili at napapikit hanggang sa marinig niya ang malakas na pagbagsak ng kahoy sa lupa. I'm gonna die! I'm gonna die! Ang paulit-ulit na aniya sa isipan. Ngunit lumipas sa 1 minuto, wala pa rin siyang nararamdamang bumagsak sa kanya. Ayos ka lang? Sino magiging ayos kapag nabagsakan ka ng kahoy? Wait, nabagsakan ba ako? Aniya sa sarili. Hey miss, ayos ka lang ba? Munti ka na ron. Unti-unti namang iminulat ni Athena ang mga mata. At ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ng lalaking kausap kanina. May masakit ba sa'yo? Tanong muli nito habang mariin ang titig sa kanya. Miss Athena, ayos lang ba kayo? Natamaan ba kayo ng kahoy?
Ang putol na sambit ni Leia na napatigil na makitang nasa bisig siya ng lalaki kanina. Tingin ko mukhang ayos ka lang naman. Nang makabalik sa wisyo, agad niyang naitulak ang lalaki papalayo. Ngunit, na out of balance naman siya ngayon, dahilan para muli siyang mapatili. Mabuti na lang, agad siyang nahawakan ng lalaki. I warned you, diba? Hindi naman makuhang sumagot ni Athena, na ang tanging naririnig lang ay ang malakas na kabog ng kanyang puso, habang nakatingin sa lalaki. Nandito si Miss Castro, Miss Athena, ayos lang ba kayo? Boses ng isa pang lalaking kakalapit lang sa kanila, ang siyang pumutol sa pakikipagtitigan niya sa lalaki. Gabriel, ayos ka lang ba? Agad namang natauhan ng dalaga na agad umayos ng tayo. Ganon din ang lalaki nagngangalang Gabriel. Nasaktan ba kayo, Miss Castro? Pasensya na kayo sa nangyari. Hindi ko alam na darating kayo ngayon. Lumapit naman sa kanya si Leia para bumulong. Mukhang siya yung head ng construction sa branch na to, ma'am. It's fine. I'm fine. Thanks to him. Aniya bago balingan ng tingin si Gabriel. At hindi ako nabagsakan ng kahoy. Pero ganito ba talaga kayo magtrabaho dito? Hindi kayo nag-iingat. We are very sorry for what happened, Miss Castro. Ano magagawa ng sorry nyo? Kung nabagsakan na ako, o ang isa sa amin ng kahoy na yon. Pero wala namang nabagsakan. Pagsingit ng lalaki nagligtas sa kanya, aksidente din ang nangyari at binalaan ko rin kayo na delikado dito. Hindi ka lang talaga marunong makinig. Napaawang ang labi niya na hindi na nakasagot nang bigla na lang silang talikuran nito. I apologize for that, Miss Castro. Mabuti pa siguro mag-usap na lang tayo sa office. No need, di na kailangan. Sagot ni Athena habang sinusundan pa rin ang tingin si Gabriel. We're leaving. Let's go, Leia. Yes, ma'am. Taranta namang sagot nito. Wala nang lingon-lingon na nilisan nilang dalawang lugar. Habang nakikiramdam naman si Leia sa amo, na biglaan na lang nanahimik. Hanggang sa makarating sila sa sasakyan. Sigurado ka ba na ayos ka lang, Miss Athena? Pwede tayong dumiretso sa ospital para ma-check kayo. I'm fine, Leia. Don't overreact. Di naman ako natamaan ng kahit ano. Bitin niyang sagot bago gumuhit ang ngiti sa labi, habang inaalala ang nangyaring pagligtas sa kanya ni Gabriel sa site. Pero mukhang sa iba ata ako tinamaan. Kunot noong nilingon ni Leia ang dalaga sa backseat ng kotse. Ma'am, ano po ibig niyong sabihin? Mahinang natawa sa sarili niya si Athena bago tanawin ang pinanggalingang construction site. Tingin ko nahanap ko na yung lalaking gusto kong i-date. Habang sa kabilang banda naman, nakasunod ang head ng construction ng branch na pinapagawa ng mga Castro kay Gabriel. Ang binatang nagligtas kay Athena kanina. Sir Gabriel, hindi niyo dapat sinabi yun kay Miss Castro. Kliyente pa rin natin siya at baka maka-apekto yun sa atin. Paghabol nito sa kanya, habang muli naman niyang binuhat ang simentong binitiwan kanina. Walang masama sa sinabi ko, yun naman ang totoo. Pero sir, bumalik na tayo sa trabaho. I'll handle it kung makakarating man kay Lola. Paninigurado niya rito bago tanawin ang mga paalis na babae. Di pa rin nagbabago ang tagapagmana ng mga Castro. Matigas pa rin talaga ang ulo niya. Ani Gabriel sa isipan. Siya, si Gabriel, Lawrence Mercado, ang susunod na tagapagmana ng Mercado's Construction Company. Kilala siya sa pagiging magandang lalaki kahit na ubod ng suplado. Pero hindi gaya ni Athena, hindi interesado sa pakikipag-date ang binata, na mas priority lang ang kumpanya nila. Gabriel Mercado, ano to narinig ko na ipagsagutan ka raw sa anak ng mga Castro? Salubong sa kanya ng lola sa mansyon. Ginagawa mo na namang tambayan ng site. I did nothing wrong. Okay? Sinabi ko lang naman yung totoo, la. Goodness. Alam mo, hindi dapat ganyan ang mindset mo, lalo na sa negosyo. They're still our partners. Hindi ka dapat nakikipag-away sa kanila. Kahit sila ang mali.
Tanong niya. Kaya napahawak sa ulo ang matanda. Sumasakit ang ulo ko sa iyong bata ka. Bahagya lang umiti si Gabriel bago bumeso rito para magpaalam. Mabuti pa nga magpahinga ka na sa kwarto mo la. At ako'y late na sa trabaho kaya papasok na ako. Anong trabaho? Huwag mo sasabihin na papasok ka na naman sa site. Agad na siyang tumalikod para iwasan ang tanong nito. See you later la, huwag mo ako mamiss. Gabriel! Pagsigaw na tawag sa kanya ng matanda na hindi niya nilingon. Katulad ng sinabi ng kanyang lola, dumiretso na siya sa site ng isa sa mga bagong branch ng business ng mga Castro. Hindi siya ang head ng construction para sa branch, pero tumutulong siya sa paggawa para magpalipas ng oras at matuto mula sa manggagawa doon. Sir Gabriel, hindi ka ba muna kakain? Kakain? Oras na ba ng break ngayon? Tanong niya bago tumingin sa relo na suot. Dumating kasi ulit si Miss Castro, sir. Mukhang may dala merienda para sa lahat. Miss Castro? Si Athena Castro ba tinutukoy mo? Ano naman ang kailangan niya ngayon? Nagkibit balikat ang lalaking kanyang kausap. Hindi ko rin alam, sir eh. Pero siya nagsabing mag-break muna raw tayo at kumain. Tara sir, sayang din yun. Minsan ang dumating ang grasya. Kunot noong tumango na lang si Gabriel bago sumunod sa lalaki. Hanggang sa marating nila ang tent kung saan nagpapamerienda ng manggagawas sa site sila Athena. Finally, you're here. Kanina pa kita hinahanap. Gusto mo ba kumain? Marami kaming dala para sa lahat. Lito niyang tinignan ng babaeng nakaraang araw lang, halos hindi makangiti kakareklamo sa kanya. Para saan ang lahat ng to? What do you mean para saan? It's for you all. Naisip ko na baka hindi pa kayo kumakain kaya nagdala ako ng pagkain dito. Wala naman siguro masama kung mag-care ako sa mga taong gumagawa ng branch ng kumpanya namin, di ba? At saka, tauhan ko rin naman sila, di ba? Tauhan sila ng mga merkado, hindi sa'yo. Paglilinaw niya, nasaglit na ikinatigil ng dalaga. They're my workers too. Partners namin ng merkado. Kaya, teka nga, bakit pa ba kayo na-question ang pagmamagandang loob ko? Dahil ngayon mo lang ito ginawa dito. Mahalaga pa ba yun? Anyway, here. Thank you sa pagligtas mo sa akin kahapon. Saad ng babae bago may kinuha sa bag. Lalong nagsalubo ang kilay ni Gabriel dahil sa puting sobrang nakalahad sa harapan niya. What? Is it not enough? Pwede ko namang dagdagan kung gusto mo. Hindi makapaniwalang napangisi siya. Pinapakita niya ba talaga kung gaano siya kayaman? Tanong ni Gabriel sa sarili bago mailing. Di na kailangan. Lumayo na lang kayo sa construction area sa susunod para hindi tayo parehas maabala. Aniya, bago talikuran ng babae. Ngunit agad siya nitong hinabol. Just take it. Sinabi ko na hindi na kailangan, di ba? Hindi ko rin yan kailangan. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nanatili naman nakasunod sa kanya si Athena. What? Ngayon lang ako nakakita ng taong hindi kailangan ng pera. Hindi naman kasi pera ang gusto ng lahat. Then tell me, what you want? Ibibigay ko. Di mo kaya ibigay ang gusto ko. Paano mo naman nasabi? Try me. Biglaan siya huminto at hinarap ang babae na muntikan pang masubsob sa kanya. Peace of mind. Yun ang gusto ko. Kaya kung pwede lang, wag mo na akong sundan. Inilahad naman muli ni Athena ang kamay nitong may hawak na sobre. I want peace of mind too. Kaya tanggapin mo na to na matahimik na rin ang buhay ko. Oh, ba't para ako pang pumupurwisyo sa buhay mo? Ako nga naaantala sa trabaho dahil sa'yo. Excuse me? Kailan kita inantala sa trabaho mo, Aber? Kailan? Kapon. Ngayon. Kaya kung gusto mo talaga magpasalamat sa ginawa kong pagligtas sa'yo, tigilan mo na yung pagsunod mo sa akin. Baka iba ang isipin ko. Anong ibig mo sabihin? Gumuhit ang ngisi sa labi niya bago magkibit balikat na sagot kay Athena. Di ko maintindihan kung ano ba talagang gusto ng babaeng yun. Bulong niya sa sarili bago mailing.
What's wrong with that man? Inis na sambit ng dalaga habang nakakrus sa mga braso sa harap ng dibdib. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking tumatanggi sa ganda ko. How dare him na hindi ako pansinin kahit na nagpapapansin ako. Bakit kasi hindi nyo na lang siya hayaan, Miss Castro? Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, huwag na, hayaan mo na yan. Baka isa lang talaga yung gusto niya. Peace of mind. Ani Lea, narinding-rindi na rin sa mga reklamo ng dalaga tungkol kay Gabriel. No! Ako naman ang mawawala ng peace of mind kapag di niya tinanggap ang kahit ano na binibigay ko. Kailangan ko na siya matanggal sa sistema ko. Simula kasi na iligtas ni Gabriel si Athena, hindi na nawala ang binata sa isip niya. Isa na rin yun sa dahilan, kaya pilit niyang sinusuhulan ng lalaki para mawalan siya ng utang na loob dito. Pero mukhang sa pagpapakipot ng lalaki, nag-e-evolve ang interes ng dalaga dito. Ang tanong ngayon, paano? Halos 2 linggo na tayong bumibisita sa site, pero hindi pa rin kayo pinapansin ni Gabriel. Saglit siyang natahimik. Dahil doon, may punto ang kanyang sekretarya. Dahil sa halos araw-araw na pagbisita nila sa site, palagi siyang iniiwasan ni Gabriel. Kahit na anong gawin niyang pagpapapansin sa lalaki, walang epekto. I'll seduce him. I'll date him. Kahit 1 beses lang and it's over. At kung di pa rin tumalab, tanong ni Lea, bakit kasi hindi niyo nalang kalimutan, Miss Athena? Marami na maiba dyan. Ang totoo nga, marami ka namang choices eh. Mula sa mga ka-blind dates mo. Hindi ko lang alam kung ano nakita mo dun kay Gabriel bukod sa gwapo, maganda ang katawan. Hindi mayaman at wala siyang paki sa akin. Kung alam mo lang kung gaano ko kagustong hindi na siya isipin. But for some reason, wala ako ibang maisip kundi ang masungit na lalaking yun. Kung paano niya ako tignan at hawakan nung niligtas niya ako. Hindi kaya in love ka na sa kanya? Putol ni Lea na ikinatigil niya sa paglalakad habang papasok sila sa isang restaurant kung saan siya makikipagkita sa panibago na naman niyang ka-blind date. In love? Seriously, Lea? Of course I'm not. Curious na ako sa kanya. Kapag nakadate ko na siya kahit once, for sure, mawawala na rin siya sa isipan ko. It's just curiosity, okay? It's not love. Love? Ako, may in love. Himala na lang siguro. Speaking of, si Gabriel ba yun? Hindi mo ako madadala sa mga ganyan, Lea. I told you I'm not in love with him. Hindi niya matuloy ang sasabihin nang makita rin ang tinutukoy ni Lea. Si Gabriel nga yun pero may kasama itong babae. Tingin ko alam ko na ang sagot kung ba't di kanya pinapansin, Miss Castro. No way! This can't be! Aniya sa isipan bago wala sa sariling naglakad palapit sa pwesto nila Gabriel. Miss Athena, saan kayo pupunta? Hindi siya pinansin ng dalaga na diretso lang ang tingin sa table nila Gabriel na naiwan ng mag-isa dahil saglit na umalis ang babaeng kasama nito. Miss Castro? Nabiglang tanong ni Gabriel nang maupo si Athena sa tabi nito. Yes, the one and only. Anong ginagawa mo dito? Obviously, kakain. Bumuntong hininga ang lalaki na hindi nakikipagbiroan sa kanya. You know what I mean, Miss Castro. Why? May kasama ka ba? Date? Girlfriend? That's none of your business. Kaya please umalis ka na. Bago bumalik ang kasama ko. Saglit na natahimik si Athena na may naglalarong idea sa isipan bago titigan si Gabriel at bahagyang lumapit dito. Naiinis ka na ba sa mga pangungulit ko sa'yo? Seryoso niyang tanong. Sa tingin ko, hindi ko na kailangan sagutin yan. Gumuhit ang malaking ngisi ni Athena sa labi. Bago bumaba ang tingin sa kwelyo ng polong suot nito na marahan niyang inayos. May deal ako para sa'yo. Isa lang ang paraan para tigilan kita. Date me, Gabriel. That's the only way. Hindi agad nakasagot si Gabriel. Dahil sa sinabi ni Athena, kaya nang dumating ang kasama babae nito, agad tumayo ang dalaga at nagpaalam, kahit na halos ayaw niyang umalis sa tabi ng lalaki. Oh my gosh, Lea! Nababaliw na ata talaga ako. Ani Athena matapos makauwi at hindi na siputin ang blind date niya.
Hindi ba't yun naman ang plano? Ang makadate si Gabriel para makamove on ka sa kanya. Yes, pero kahit na paano kung di pa rin tumalab? Hindi ko kayang tumanggap ng rejection. Inubos ko na lahat ng lakas na loob ko para sabihin yun kanina. Ngayon ka pa ba mahihiya? Halos araw-araw ka na nagpapapansin sa kanya sa site. Masama ang tingin na binalingan niya ang sekretarya. Alam mo yung bibig mo talaga, walang preno. Pero sa bagay, ngayon pa ba ako mahihiya nagawa ko na? Ewan, bahala na. Sa huli, wala ring nagawa si Athena kundi panindigan ang sinabi niya. Wala pa rin siyang mintis sa pagpunta sa site para kulitin si Gabriel na makipag-date sa kanya. Habang nagsisimula ng mapalitan ng interes ang pagkainis ng binata sa mga pangungulit niya. Good morning, Gabby! Ang masiglang bati ni Athena sa kararating na si Gabriel na agad niyang sinundan. Ang aga naman ata ng lamok sa site ngayon. Pambabara ni Gabriel kay Athena na mataman siyang tinignan. Buti pa yung lamok maagang pumasok kesa sa iba dyan na ngayon lang dumating. Ba't ba late ka? Hindi ko alam na timekeeper ka na rin pala dito ngayon. Malawak na ngumiti si Athena bago harangan ang daan ng binata. Yes, kaya kung ayaw mo ako makita araw-araw, pumayag ka na makapag-date sa akin. No, kaya umuwi ka na. Peke ngumiti si Gabriel bago marahang itulak ang noon niya palayo. No din, hanggat di ka pumapayag na makapag-date sa akin. Muli naman siyang nilagpasan ni Gabriel na agad niyang inis na sinundan kahit nahihirapan siya dahil sa suot na heels. Umamin ka nga. Gusto mo lang talagang sinusundan kita, Kaya ayaw mong pumayag, Not a chance. Not a chance, my foot. Mapapapayag din kita. Pero sa ngayon, pwede ba bagalan mo lang maglakad? Ang hirap mo habulin eh. Pagre-reklamo ni Athena dahil sa malalaking hakbang nito. Sinabi ko na umuwi ka na lang, Miss Castro. Wala ka mapapala sa akin. Pag-uulit ng binata na hindi talaga hinintay si Athena. Wala talagang puso. Bulong ng dalaga sa sarili bago may pumasok na idea sa isipan. Aray natisod ako. Ang daing niya at nagpanggap na natalisod at ibinagsak ang sarili sa lupa. Aray, nabalian yata ako, aray. Pag-iinarte niya pa nang marinig ni Gabriel. Tignan na lang natin kung gaano kabato ang puso ng lalaking to. Ani niya sa sarili, bago mabigla nang makitang biglang lumapit sa kanya si Gabriel nang makita siya nitong nakaupo sa lupa. Ayos ka lang? Ano masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Napakurap-kurap siya ng mata bago pilit nang umisi. Hindi niya inaasahan ang reaksyon ng lalaki. See? Gusto mo talaga ako eh. Ba't ba kasi ayaw mong pumayag sa... May sugat ka. Patingin nga ako ng paa mo. Seryosong sambit ni Gabriel na hindi pinansin ang sinabi niya. Ha? Anong... Why? Hindi na siya sinagot ng lalaki na agad tinanggal ang suot niyang heels bago siya biglang buhati na parang pangkasal. Teka, sandali! Ayos lang ako. Ibaba mo nga ako, Gabriel. Huwag kang malikot. Kung ayaw mo ihulog kita ngayon. Sabing ayos nga lang ako eh. Mahinang protesta niya. Inis na napairap siya sa lalaking wala ng balak na ibaba siya. Napabaling naman siya sa paligid dahil mukhang gumawa na naman siya ng eksena. At ngayon, nasa kanila na halos ang tingin ng mga tao sa site. Wala naman to sa plano eh. Reklamo niya sa isipan habang nakasiksik kay Gabriel na buhat-buhat siya. Aray, may galit ka ba? Kung makadukdok ka naman sa sugat ko. Reklamo ni Athena habang ginagamot ni Gabriel ang gasgas niya sa tuhod at palad. Puro ka reklamo. Magdahan-dahan ka naman kasi masakit kaya. Sino ba kasing nagsabing mag-heels ka sa site? Wala. Ikaw, sino ba nagsabing gamutin mo ko? Ipabuhat-buhat ka pa kanina. Aminin mo na kasing gusto mo ko. Isa pang salita, hahalik ka na talaga kita para manahimik ka. Pagputol ni Gabriel sa dalaga, nasaglit niya ikinatigil bago mapangisi. At ilapit ang mukha dito para asarin palalo
ang binata. As if naman kaya mo. Halos mahigit ni Athena ang hininga nang biglang lumapit si Gabriel sa kanya at isinandal siya sa kinauupuan niya habang nakalapit ang mukha nito sa mismong mukha niya. Don't tempt me, Athena, because I can kiss you right here, right now. Bulong ni Gabriel na halos magpalabas ng puso niya sa kanyang dibdib. Then kiss me, so we can schedule our date tomorrow. Saglit pa siyang tinitigan ng lalaki bago mapangisi at mailing. Di mo talaga ako titigilan sa date niya, no? Yes, kaya pumayag ka na. Hindi naman nakakamatay kapag nakapag-date ka sa akin kahit isang beses eh. Yeah, pero matatali naman ako habang buhay. Ano ibig mo sabihin? Mukha ba itatali kita sa akin? It's just a date. Well, hindi para sa akin. I'm a date to marry kind of guy, Miss Castro. Pwera na lang kung gusto mo akong pakasalan. Napaawang naman ang bibig ni Athena na hindi agad nakasagot hanggang sa talikuran na siya ni Gabriel na mukhang babalik na sa trabaho. Hindi pa rin ako susuko. Pero mukhang hindi umaayon ang tadhana kay Athena dahil hindi na siya muling nakabalik pa sa site pagkatapos ng araw na yon. Naging abala kasi siya para sa isang malaking event na pupuntahan niya kasama ang mga kasosyo nila sa negosyo. Wala na rin siyang balita kay Gabriel. Dahil ayon kay Leia, hindi na rin ito nakikita ang lalaki sa site. You look stunning as always, Athena. Pagpuri na matandang ginang ng mga merkado na agad niyang bineso. So as you, ma'am. Thank you for inviting us here. Pasensya na rin po pala wala sina mommy at daddy ngayon. It's fine, Iha. Ang mahalaga nandito ka. Oh, anyway, gusto ko rin pala ipakilala sa iyo ang kaisa-isang apo ko. Pero mukhang nagsuot na naman sa kung saan ang lalaking yun. Pilit namang umiti si Athena. Nasanay na sa ganong senaryo. Dahil parati naman siyang ipinapakilala ng business partners nila sa mga apo o anak ng mga ito. Kahit na hindi naman siya interesado. Sure, ma'am. It's my pleasure. Panigurado magkakasundo kayong dalawa. Pero sa ngayon, enjoy the party, Iha. Ang event ay pinangungunahan ng mga merkado para ipakilala ang susunod na tagapagmana ng mga ito. Hindi sana pupunta si Athena kung hindi lang may biglaang business trip ang mga magulang niya. Buong gabi tuloy, wala siyang ginawa kundi kausapin ang mga business partners nila at i-entertain lahat ng lalaking ipinapakilala sa kanya. Kaya nang malayo siya sa mga ito, agad siyang kumuha ng 2 basong inumin para i-enjoy ang sarili. Nagsisi na ako hindi ko sinama ngayon si Leia. This is so boring. Gusto ko na umuwi. Madali ka pa rin mainip hanggang ngayon? Saglit na natigilan si Athena nang makilala ang boses na yon mula sa isang pamilyar na lalaking lumapit sa pwesto niya. Lalo siyang nawalan ng gana dahil dito. Wala na ba ikaganda ang gabing to? Sarkastikong tanong niya sa isipan bago mapairap sa hangin. What do you want, Ryan? Mapakla niyang tanong. Nothing, gusto lang kitang kumustahin. Total ngayon na lang ulit tayo nagkita pagkatapos ng engagement natin na kinancel mo? Yes. Hindi mo na kailangan ipaalala dahil hindi ko naman nakakalimutan. Wow, chill. Don't tell me may galit ka pa rin sa akin dahil doon. It's been years already, Athena. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Masamang tingin na binalingan niya ang ex-fiancé. Na kung kausapin siya parang hindi nito ginulo ang buhay niya 4 years ago. Nang i-cancel nito ang kasal nila sa mismong engagement party. Wag mo na itanong ang obvious naman ang sagot. Come on, don't be like this, Athena. Gusto ko lang na maging maayos ulit tayo. Well, ako hindi. Hindi ako pumunta dito para makapag-ayos sa'yo. Kaya kung tapos ka na, pwede ba umalis ka na? Mapakla itong natawa bago mailing. Ngayon alam ko na kung bakit wala ako nababalita ang nakadate mo pagkatapos natin. You've never changed, Athena. You're still the old, selfish, and rude brat that I know. Hindi makapaniwalang napangisi si Athena habang humigpit ang pagkakahawak sa wine glass sa kamay niya at naiisip na ibuhos ang laman nun sa ex sa sobrang inis. Pero bago pa man siya makagalaw, may kamay na pumigil sa kanya.
Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Kapwa sila napalingon ni Ryan sa pinanggalingan ng boses at halos lumuwa ang mata ni Athena nang makilala ang lalaki kahit na nakaayos ito ngayon. Gabriel, ano? Let's go. Masyado na late, ihahatid na kita pa uwi. Hindi na nagawang makasagot pa ni Athena dahil agad na siyang hinila nang sumulpot na si Gabriel paalis doon. Ni hindi niya nga nagawang lingunin si Ryan. Nabakas ang pagkabigla sa muka habang sinusundan sila ng tingin papalayo. Ayos ka lang ba? Agad na tanong ni Gabriel nang tuluyan na sila makalabas ng lugar. Mabibigat ang paghingang marahang tumango si Athena. Thank you. May utang ako sa'yo Anyway, you look great. Well, you always do. Pero ngayon lang kita nakitang sobrang ayos. Hindi mo naman sinagot ang tanong ko Well, hindi ko alam. Ngayon na ulit kami nagkita pagkatapos ng failed engagement namin. Hindi ko alam kung anong dapat ko maramdaman bukod sa galit. That man was the reason kaya ilang taon ako na-pressure ng magulang ko na makapag-date. Siya rin ang dahilan kaya hanggang ngayon hindi pa rin ako pinapatahimik ng failed engagement namin years ago. Mahina siyang natawa. Anyway, forget it. Masyado na ako madrama. No, go on. Magkwento ka lang. Well, hindi ko alam. Ngayon na ulit kami nagkita pagkatapos ng failed engagement namin. Hindi ko alam kung anong dapat ko maramdaman bukod sa galit. That man was the reason why my parents pressured me to have a date with several men. Siya rin ang dahilan kaya hanggang ngayon hindi pa rin ako pinapatahimik ng failed engagement namin years ago. Mahina siyang natawa sa sarili. Anyway, forget it. Masyado na ako madrama. No, go on. Magkwento ka lang. Kunot noong napataas ng tingin si Athena kay Gabriel. Marahan naman siyang tinignan nito pabalik. Hindi ko alam kung paano mag-comfort ng tao kaya may kinig na ako. Magkwento ka lang. Agad na naglaho ang ngiti sa labi ni Athena. Kasabay ng tila pagbagal ng oras habang nakatingin siya kay Gabriel. Oh no. This is bad. Ang mahinang bulalas niya habang naririnig ang malakas na kabog ng kanyang puso. Bad? What's bad? Nabalik siya sa wisyo at dahil doon, nag-iwas siya ng tingin sa lalaki. Goodness, Athena, umayos ka nga. Hindi ito ang tamang oras para humarot. Sermon niya sa sarili bago napatikim at ibahin ang usapan. Nothing. Anyway, may nakakalimutan ka atang sabihin sa akin. Kumunot ang noon ni Gabriel. Kung tungkol sa pakikipag-date ko sa'yo, of course hindi tungkol doon. Ang ibig kong sabihin, hindi ka man lang ba magpapaliwanag? Bigla ka na lang sumulpot sa kung saan kanina at hinila ako paalis doon. Na ang dahilan ay ihahatid mo na ako pa uwi dahil gabi na. Bahagya namang napakamot ng pisngi si Gabriel na tila biglang nailang. Yun lang ang unang pumasok sa isip ko Isa pa mukhang hindi ka komportable kanina. Kaya lumapit na ako na hindi iniisip ko ano sasabihin ko. Di ba dapat kita hinila paalis doon? Ngumuso si Athena. Sakto nga ang dating mo Dahil baka nakagawa pa ako ng eksena kung nahuli ka na ilang segundo. May sinabi ba si Mr. Flores na hindi mo nagustuhan? Napataas ang kilay niya sa naging tawag dito sa ex niya. Kilala mo si Ryan? Nung engagement party niyo? Nandun ako kaya kilala ko siya. Ha? Ano ibig mong sabihin? Paano nandun ka kung kailan tayo nagkakilala, di ba? I never said na hindi kita kilala. What? So all this time kilala mo ako? Who are you really, Gabriel? Nanatiling seryoso ang tingin ni Gabriel kay Athena. Na tila binabasa ang nasa isipan niya bago marahang hubarin ang suot na coat at isuot yun sa dalaga. Malamig. Baka ginawin ka sa suot mo. Teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, sino ka ba talaga? Inaalok mo ako ng date nang hindi inaalam kung sino ba talaga ako? Kakaiba ka rin talaga, Miss Castro. Hanggang ngayon di ko pa rin mahulaan ang nasa isip mo. Akmang magsasalita na sana siya, ngunit naunahan siya ng isa pang boses mula sa bukana ng bulwagan. Mr. Gabriel Mercado, kanina pa namin kayo hinahanap. Hinahanap na kayo para sa speech niyo. Gabriel?
Merkado? Ano? Naguguluhan na sambit niya sa isipan bago na paawang ang bibig nang tuluyan yung mapagtanto. Tell them susunod na lang ako. I'm sorry, Miss Castro, pero mukhang mamaya pa kita may hahatid pa uwi. Hindi na kailangan. Ang mababang boses niya ang nakapagpalingon sa lalaki sa kanya. Pumasok ka na sa loob, parating na rin ang sundo ko. Kung ganon, hihintayin ko na lang na makasakay ka. Pumasok ka na, Gabriel. Matigas na sambit ni Athena na unti-unting pinoproseso ang nalaman. Gusto mang magsalita pabalik ni Gabriel, ngunit narinig na nila ang pagtawag ng MC sa pangalan nito. Hindi pa sana nito gustong umalis. Pero tuluyan na siyang tinalikuran ni Athena. Kaya sa huli, tuluyan din na bumalik sa loob si Gabriel, habang naiwan naman ang dalagang gusto na lang magpalamon sa lupa dahil sa kahihiyan. All this time, hindi siya isang construction worker. Wala naman kasi siyang sinabi na construction worker siya. Athena, ikaw lang ang nag-assume lahat. Nakangiwing binalingan niya muli ang entrance ng event. Sorry rin, Gabriel. Pero mukhang wala kang ihahatid mamaya. Nanlulumo niyang sambit sa sarili bago tuluyang lamunin ang kahihiyan. Paniguradong wala na ako mukhang maihaharap sa kanya pagkatapos nito. Hindi na alam ni Athena kung paano siya nakauwi ng gabing yon, matapos malaman kung sino ba talaga si Gabriel. Pero isa lang ang alam niya, hindi niya na kayang harapin ang lalaki dahil sa kahihiyan. May schedule pa ba ako ngayong araw? Pagod na tanong ni Athena kay Leia matapos niyang umupo sa swivel chair. Yes, ma'am. May meeting pa kayo ng 3 p.m. sa engineer na may hawak ng bagong branches ng kumpanya at pagkatapos may... Wait, titingnan ko. May dinner date din kayo mamayang 6 p.m. sa isang restaurant. Date? Sa dami ng ginagawa dito sa kumpanya, naisingit pa talaga yan nila, mommy. My goodness. Cancel the date. Wala na ako oras para dyan. I'm sorry, Miss Castro, pero hindi ko kayang gawin eh. Really, Leia? Pati ba naman ikaw? Ba't di ka na lang kasi pumili sa mga kadate mo para hindi ka na siniset up sa blind date every week? Kung ganun lang sana kadali, di sana matagal ko na yung ginawa. Then how about Gabriel? Akala ko ba gusto mo siya? Masama ang tingin na binalingan niya ito. Naikwento niya kasi ang lahat na nangyari, kaya may alam ito, lalo na sa nararamdaman niya para sa binata. Kailan kaya magkakapreno yung bibig mo, no? And about Gabriel, ewan ko. Alam mong wala na ako mukhang may haharap sa kanya pagkatapos na nangyari. Ba't pa pinapaalala mo pa yung isang yan? So gusto mo nga siya? Yes. What? No! Diyos ko naman, Leia. Sa dami na sinabi ko, yan lang talaga naiintindihan mo? Nagkibit balikat lang ito sa kanya bago umambang aalis. Yeah. Just don't forget your schedule today, Miss Castro. At kung ako sa'yo, hindi na ako magsasayang ng oras kakaisip sa mga bagay na nagawa mo naman na. Dahil ayon sa sources ko, single pa si Mr. Mercado, pero marami nag-alok sa kanya ng kasal. Single? Paano mo naman na siguro? Pahabol niyang tanong sa sekretarya pero dire-diretso na itong lumabas. Alam na alam talaga ng babae yun kung paano guluhin ang utak ko. Matapos kasi ng gabing malaman ni Athena na si Gabriel ang tagapagmana ng mga merkado, hindi niya na magawang harapin pa muli ang lalaki. Dahil ang buong akala niya isang construction worker lang ito sa site nila. Lalo na kapag naaalala niyang sinubukan niya itong suhulan ng pera noon. Pero sa kabila ng pag-iwas, hindi may aalis ni Athena sa isipan si Gabriel na mukhang tuluyan niya na nga nagustuhan. I'm sorry na late ako. May mga inasikaso lang ako saglit. I hope hindi ka naghintay na matagal? Nagmamadaling sambit ni Athena matapos makapasok sa meeting room at maupo sa tabi ng nakaupo na lalaki doon. It's fine, Miss Castro. Kararating ko lang din naman. Mabuti. So ano nga ulit pag-uusapan natin ngayon? Nagmamadali ka ata. Ganito ka na ba kaabala kaya hindi ka na nakakapunta sa site? Napakunot noo ang dalaga bago isara ang folder na tinitignan niya para magtaas ng tingin sa kausap. Excuse me? Why? Gabriel? Anong ginagawa mo dito? Gulat niyang tanong habang halos tumalo ng puso niya dahil sa pagkabigla.
May kipag-meeting sa'yo? Inosente naman siyang tinignan ni Gabriel na may maliit na ngiti sa labi. No, hindi matapos ni Athena ang sasabihin. Natampal niya na lang ang sariling mukha dahil sa pagkataranta. Shit, anong ginagawa niya dito? Alam ko may meeting ako ngayon sa engineer na may hawak na lahat ng branches pero wala namang sinabi si Gabriel yon. Manda talaga sa akin si Leia. I'm sure that it's her plan. Ayos ka lang ba? No. I don't think I can do this anymore. Agad niyang sabat bago mapatayo sa upuan. Pero halos mahigit niya ang hininga na magtama ang tingin nilang dalawa. Ba't ang gwapo niya sa polo niya? Ano ibig mo sabihin? May nagawa ba ako? Wala. But please, stop looking at me with those eyes. Lalong bumakas ang pagkalito sa mukha ni Gabriel, na tumayo na rin para lapitan si Athena. May problema ba tayo, Athena? Kumalabog ang dibdib ng dalaga na agad nag-iwas ng tingin kay Gabriel. Wala. I just can't do this now, okay? Ang sekretarya ko na lang yung papakausap ko sa'yo. Hindi ko alam kung ano meron. But, hindi ko naisip na ganito ka-unprofessional ang next CEO ng corporation ng mga Castro. Pagputol ni Gabriel, kaya bumalik ang tingin niya dito. What did you just say? Nandito ka na sa harapan ko. Pero bigla ka na lang mag-back out? Ipapadala mo ang sekretarya mo para kausapin ako? Is that how professional are you, Miss Castro? Nakaka-disappoint naman kung ganon. Stay calm, Athena. Tinitrigger ka lang ng lalaking yan. Inis na sambit ng kanyang isipan. Fine, just make it quick. And stop staring at me with those eyes. Sorry, Miss Castro I can't help it. Masyado ka kasing maganda kahit naiinis ka na. Huh? Damn you, Gabriel Mercado. Inis na sambit niya sa kanyang isipan. Hindi alam ni Athena kung paano siya nakasurvive sa meeting nila ni Gabriel na halos tunawin siya sa tingin nito. Ngayong nasa harapan niya na ang binata, nagbabalik muli sa kanya ang kahihiyang ginawa niya para mapansin ito noon. I think that's all. Salamat sa oras mo, Mr. Mercado. Are you free tonight, Miss Castro? I want to talk about something. Agad na natigilan sa pagakbang ang dalaga. May hindi ka pa ba nasabi tungkol sa construction ng branches? Hindi tungkol doon. It's about us. Kunot noong nilingon ni Athena si Gabriel dahil doon. Us? Excuse me? Sa huling pagkakaalala ko wala namang tayo para pag-usapan pa, Gabriel. How about the date? Date? Hindi ba't hindi ka naman pumapayag doon? Dahil gaya ng sabi mo, you're a date to marry type of guy. Humakbang ito palapit sa kanya nang hindi pinuputol ang titigan nila sa isa't isa. Well, ngayon, interesado na ako. Let's date, Athena. Agad na napaawang ang bibig niya. Nasaglit na nag-loading dahil sa narinig. Alam ko iniiwasan mo ako, ngayong alam mo na hindi lang ako isang simpleng trabahador sa site. But you can't back out now? Hindi na ngayon sa palagay ko gusto na kita. Nababaliw ka na. Tanging nasambit niya. Nagkibit balikat lang si Gabriel na may maliit na ngiti sa labi. Siguro, you made me go crazy over you, Athena. Kaya panindigan mo ko. At doon nagsimulang bumaliktad ang sitwasyon ni Athena at Gabriel. Dahil sa pagkakataong ito, ang binata naman na nagsimulang kulitin siya para makapag-date dito. Ngunit si Athena naman ang ayaw pumayag dahil ayaw niyang harapin ang sariling nararamdaman. Di ko maintindihan kung ba't pinoproblema mo ito masyado, Miss Athena. Ngayon si Gabriel na mismo ang nag-aaya sa'yo makapag-date, ayaw mo na. Hindi ba't yun ang gusto mo? Ani Leia, habang tinitignan ng boss niya nakahilata sa sofa ng opisina nito. Oo, pero hindi ko pa gustong makasal. He's a date to marry guy, kaya yung pag-aalok niya sa akin ng date parang marriage proposal na rin. Alam mo may trauma ako sa kasal-kasal na yan, Leia. Napangiwi naman si Leia sa sinabi niya. Tingin ko nag-overthink ka lang. Hindi mo malalaman ang tunay niyang intensyon kung di mo siya bibigyan ng chance. Pero paano kung mawala na siya ng interes sa akin kapag na-date niya na ako? Gaya ng sabi ko, hindi mo nga malalaman kung di mo siya bibigyan ng pagkakataon. Pero sa ngayon,
Tumayo ka na, Miss Castro, at may blind date pa kayo ng 6 o'clock. Not now, Leah. Masyado na ako maraming iniisip para dyan. Sigurado ka? Narinig ko na sa parehong lugar din may katagpong babae si Mr. Mercado. Agad na napabangon si Athena at taas ang kilay na tinignan nito. Di mo ako madadaan dyan, Leah. Pero bumangon ka. Okay, ihahanda ko na sasakyan sa baba. Doon na lang kita hihintayin, Miss Athena. Teka, sinabing hindi na ako pupunta eh. Kailan ba makikinig sa akin na babaeng yun? Inis niyang nasabunutan ng sariling buhok. Wala nang nagawa si Athena, kundi mag-ayos. Hindi para sa date niya, kundi para kapag nakita niya si Gabriel at totoong may kasama nga ito, maganda pa rin siya. Nasaan sila dito? Agad na tanong ni Athena pagkapasok sa restaurant. Akala ko ba, hindi ka naniniwala sa sinasabi ko? Ani Leah na agad niyang pinanliitan ng mata. Sabihin mo na kung mahal mo pa ang trabaho mo. Di mo ako matatakot sa ganyan, Miss Athena. Dahil ako lang naman tumatagal sa'yo. Isa pa, hindi kasama sa narinig ko kung saan sila uupo. Hindi ko naman hawak yung utak nila para malaman. Inis na inirapan niya na lang ang sekretarya. Wala pa doon ang ka-blind date niya. Pero, naupo na siya at agad nilibot ang paningin. Mukhang wala naman si Gabriel dito eh. Ba't ba kasi ako naniwala kay Leah? Ani niya sa sarili, bago balingan ng sekretarya sa kabilang table. Ano na naman? Tanong niya na makitang nakatingin din ito sa kanya. Hindi ito sumagot at sumenya sa likuran niya. Kunot noong lilingunin niya sana ito nang humarang ang isang lalaki sa harapan niya. Miss Athena Castro? Nakangiting sambit ng lalaking mukhang ka-blind date niya. Ikaw nga. Pasensya ka na kung nalate ako. Kanina ka pa ba? It's fine. Kararating ko lang din. Have a seat. Anyway, I'm Jason Suarez. It's nice to meet you, Athena. Pagpapakilala nito, bago mag-abot ng kamay na agad niyang tinanggap. Ang sumunod na pangyayari, hindi na halos naintindihan ni Athena dahil nasa iba ang isip niya. Tignan mo nga naman kung sino nandito. Ang biglang sambit ng lalaki nang may makilala ito. Hindi sana ito papansinin ng dalaga, kaya lang, narinig niya ang isang pamilyar na pangalan. Miss Valdez, Mr. Mercado, kamusta? Otomatikong napalingon si Athena sa kausap ni Jason. Agad na kumalabog ang dibdib niya, nang agad na nagtama ang tingin nila ni Gabriel na nakatingin sa kanya. Andito siya. Bulalas niya sa kanyang isipan. Mr. Suarez, ikaw pala, anong ginagawa mo rito? Nakangiting tanong ni Miss Valdez ang kasamang babae ni Gabriel. Hindi naman na naintindihan pa ni Athena ang mga sumunod na sinabi ng dalawa. Dahil ang atensyon niya, nasa lalaking seryosong nakatitig sa kanya. Bakit kung makatingin siya sa akin parang nahuli niya akong pinagtataksilan siya. Gayong siya nga itong may kasamang babae, kahit na sinabi niyang hindi siya makikipag-date kahit kanino. Reklamo niya sa isipan bago inis na nag-iwas ng tingin. Paano? Mauna na kami. Baka nakaka-istorbo na kami sa date niyo. Let's go, Gabriel. Ani Miss Valdez, bago hawakan si Gabriel sa braso. Agad na napairap sa hangin si Athena nang makita yon at inisang tungga ang laman ng glass wine niya. Miss Castro. Biglang pagtawag ni Gabriel sa kanya. Naikinahigpit niya sa pagkakahawak sa baso. Pwede ba tayo mag-usap? Hindi sumagot si Athena. Hindi niya kayang sumagot habang litong-lito dahil salita naman silang tinignan ng kasama nilang nagulat sa paraan ng pagkausap ni Gabriel sa kanya. Hihintayin na lang kita sa labas hanggang matapos ang date niyo. Dagdag ni Gabriel. Di ko alam na magkakilala pala kayo ni Mr. Mercado. Ani Mr. Suarez na hindi sinagot ng dalaga na muling nagsali ng wine sa baso at diretsong tinunggayon. Halos wala na sa sarili niya si Athena sa buong date nila ni Jason Suarez. Para na siyang namamanhid kahit ramdam niya ang kirot sa puso niya. Hindi rin nagtagal ang date dahil nagkataon na may biglaang emergency ang lalaki. Kaya naiwan siyang nagiinom sa table hanggang sa lumapit na si Leah. Miss Athena, marami na kayo nainom. Mabuti pa umuwi na tayo. Ayoko. Pero miss,
Andun sa labas si Gabriel kaya ayoko. Hindi ko siya gustong makita o kahit marinig ang boses niya. Pagmamatigas ni Athena. I hate him. I hate him so much. Kahit na sa tingin ko gusto ko na siya. Namabaliw na siguro ako. Nanatili namang tahimik si Leia na hindi umalis sa tabi niya hanggang sa tuluyan ng dumilim ang langit sa labas at makaubo siya ng isa pang bote ng wine. Miss Athena, tingin ko wala na siya sa labas, umuwi na tayo. Marahas siyang napabuntong hininga nang bumaling sa glass wall ng restaurant bago walang pasabing tumayo at maunang maglakad palabas kahit naramdam niya unting pagkahilo. Hintayin mo na lang ako dito, Miss Castro, kukunin ko lang sasakyan. Sambit ni Leia na makalabas sila. Hindi pa rin sumagot ang dalagang ibang tumatakbo sa isipan. Umalis na talaga siya. Dismayadong sambit ni Athena sa isipan na ang tinutukoy ay si Gabriel. Bago wala sa sariling, humakbang pasulong sana sa ulan, nang bigla na lang may kamay na pumigil sa braso niya. Malakas pa ang buhos ng ulan. Baka magkasakit ka. Boses yun ni Gabriel na agad niyang ikinalingon. Nandito ka pa? Sabi ko naman kanina, di ba, maghihintay ako sa'yo. Hanggang matapos kayo. Sorry to disappoint you. Pero wala ako sa mood makipag-usap ngayon. Mariing napapikit si Athena at marahas na binawi ang braso sa pagkakahawak nito. Muli siyang humakbang pasulong sa ulan. Agad naman siyang sinundan ni Gabriel. Athena, nababasa ka na. Alam ko. Kaya hayaan mo na ako kung ayaw mo mabasa ka rin. Kung magpapakabasa ka, magpapakabasa na rin ako. But please, kausapin mo naman ako. Ano pa ba dapat nating pag-usapan? Gabriel, nakahanap ka ng babaeng gusto mong i-date. Hindi mo na kailangan ipamukha sa akin yun. Anong ibig mong sabihin? Ikaw lang ang inaayaw ko makapag-date sa akin, Athena. Ikaw nga tong may kadate na iba eh. Habang, ba't napunta sa akin? Kung ako lang ang inaaya mo, ano yung nakita ko kanina? Friendly date? Trial? Alam mo, kung anong pinaka-ayoko sa lahat, Gabriel, yung sinungaling. Pero ngayon mas naiinis ako sa sarili ko. Dahil naniwala ako at umasa ako sa iyo sa lahat ng sinabi mo. Kasabay ng pagpatak na mabibigat na ulan, ang pagdaos-dos ng luha sa mata ni Athena. And now, look at me. I'm crying over someone na hindi naman sa akin. Na hindi naman talaga ako gusto. Damn it. Inis niyang bulalas. I never lied to you, Athena. Mahinang sambit ni Gabriel na ikinatigil ng dalaga. Lalo na nang maramdaman niya ang marahang paghaplos ng daliri nito sa kanyang pisngi. Stop it, Gabriel. Hindi na uubra sa akin yung pagganyan mo. Katrabaho ko si Miss Valdez. Magkasama lang kami dahil may kamiting kaming kliyente kanina. Yun lang yun. At wala na iba. Sinserong paglilinaw nito. Umurong naman ang luha ni Athena. Paano naman ako makakasiguro totoo nga ang sinasabi mo? Pwede ko siyang tawagan kung gusto mo. Para saan pa? Nasaktan na ako sa mga nakita ko kanina. Muling humakbang papalapit si Gabriel at hinawakan ang isang kamay niya. Habang hindi inaalis ang seryoso nitong pagkakatitig sa mga mata niya. I'm sorry kung nasaktan kita. Pero hindi ko intensyon yun. Kaya handa akong gawin lahat para mapatunayan sa iyo na seryoso ako sa lahat ng sinabi ko. Totoong gusto kita, Athena. Gustong gusto. Tuluyan ang nagwala ang puso niya. Saglit siyang hindi makapagsalita habang pinoproseso ang sinabi nito. Bago mabalik sa wisyo at mailing. Stop playing with me, Gabriel. Alam naman nating walang kagusto-gusto sa ugali ko para magustuhan mo ko. Kailangan ba may dahilan para magustuhan kita? Oo. Kung ganun, sapat na bang ang dahilan kung ba't gusto kita dahil ikaw ay ikaw? Natahimik naman si Athena sa sinabi ni Gabriel. Athena, gusto kita. At kahit anong gawin ko, hindi na yun magbabago. Pero kahit na ganun, hindi kita pipilitin na gustuhin din ako. But you want me to date you? Well, yes. Dahil desperado ako mapansin mo ako ulit. Hindi mo ako pipilitin na gustuhin ka pabalik. Pero inaaya mo akong pakasalan ka?
Si Gabriel naman ang naguluhan ngayon at hindi makasagot. Ang sabi mo sa akin, you're a date to marry guy. Kaya ang pag-ayaw mo ng date sa akin parang marriage proposal na. Hindi natapos ni Athena ang sinasabi dahil marahang natawa si Gabriel sa narinig. At ano namang nakakatawa sa sinasabi ko? Totoo namang sinabi mo yun eh. Malawak ang ngiting muling hinaplos ni Gabriel ang mukha ng dalaga. Paano mo ako nagagawang baliwin ng ganito, Athena? Kailangan mo na talaga akong panindigan dahil magpoprotesta ako kung hindi. Ano ba sinasabi mo? Di mo naman sinasagot yung tanong ko eh. Sasagutin ko lahat ng tanong mo. Pero sa ngayon sumilong muna tayo bago pa tayo makidlatan pareho dito. Sa hindi kalayuan, tinatanaw sila ni Leia sa loob ng sasakyan. At nasaksihan ang buong eksena sa ulan ng dalawa. Kung di ko lang kilala ang dalawang yan, akalain ko nagsushoot sila ng eksena dito sa harapan ng restaurant. Mukhang mauuna na ako umuwi Panigurado may maghahatid naman kay Miss Castro. Ay, nako. Ngayon, mas ramdam ko na yung lamig ng gabi na to dahil sa dalawang yun. Matapos ang maulang gabing yun, natapos na rin ang gulo sa pagitan nilang dalawa. Naipaliwanag na ni Gabriel ang kanyang sarili. At nasabi ang tunay na nararamdaman para dito. Habang si Athena, binigyan naman sa wakas ng pagkakataon ng lalaki at ang sarili niya. Tuluyan na sila nagsimulang mag-date para mas makilala pa nila ang isa't isa. Good afternoon, Miss Castro. Miss Leia. Good afternoon, gentleman. Nandito ba si engineer? Masiglang tanong ni Athena sa mga construction worker sa site nang dumalaw sila ni Leia. Nasa likod, Miss, nagbubuhat. Salamat. Aniya, bago balingan ng sekretarya. Hintayin mo na lang ako dito, Leia. Babalik din ako agad. Noted, Miss Castro. Pero papaalala ko lang na ang progress ng branch ay yun ang i-check natin. Hindi ang engineer. Hindi si Engineer Mercado. Pinanliitan naman siya ng mata ni Athena. Yes, ma'am. Hindi ko po nakakalimutan. Aniya kay Leia bago ito talikuran para dumiretso sa likuran nang patapos ng branch ng kanilang kumpanya. Doon niya nakita ang lalaking hinahanap. Nakasuot pa ito ng polo pero nagbubuhat ng mahahaba at makakapal na bakal. Paniguradong magagalit na naman ang lola mo kapag nalaman na dito ka dumiretso pagkatapos ng meeting mo, Engineer Mercado. Naiiling na sambit niya, dahilan para lumingon sa kanya si Gabriel. Athena, akala ko may business trip ka. Don't tell me, na-miss mo ako agad kaya, grabe, lakas ng hangin dito. Iba pala yung hangin dito sa site niyo, no? Pambabara niya, na agad ikinatawa ng binata bago lumapit. Tinanggal nito ang safety helmet na suot at pinatong sa ulo ng babae. So anong meron? Bukod sa mukhang mismo na ako at gusto mo ako makita. Hininga na ako ng update sa progress ng lahat ng branch. Kaya sinisigurado ko lang na ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Baka kasi nakatulala ka na naman sa sobrang pagkamis sa akin. Marahang tumawa si Gabriel bago mailing. Paano mo nalaman? Actually, nanghihina na nga ako sa sobrang pagkamis sa'yo eh. Kailangan ko ata yung kiss na may kasamang tunog. Nagtaas baba pa ito ng kilay bilang pagkumbinsi sa kanya. Gabriel, baka may makarinig sa'yo. Mahinang saway niya kaya tumawa lang ito. Sa halos ilang buwan nilang paglabas, naging sobrang komportable na sila sa isa't isa. Na normal na ang magharutan ng ganito. Anyway, libre ka ba sa Sabado? Pag-iiba ni Athena sa usapan. Puno ang schedule ko ngayong weekend eh, bakit? May gusto ka bang gawin? I can cancel if you want. No, never mind. Huwag mo na lang kalimutan na lakad natin next week. Malalagot ka talaga sa akin. Agad itong sumaludo sa kanya. Yes, Mrs. ko. Shut up, Gabriel. Agad niyang saway dito. Saglit pa silang nag-ikot sa site bago sila ihatid ni Gabriel sa kotse. Doon, tuluyan ang nagbago ang mood ni Athena. Tingin ko, hindi niya na ako gusto, Leia. Nalulumong bulalas niya bago madramang nahiga sa backseat ng kotse. Nakalimutan yung birthday ko na sa Sabado. Sigurado ka ba nakalimutan niya? O hindi niya naman talaga alam? Lalong sumimangot si Athena.
Alam na alam mo talaga kung paano ako inisin, no? Hindi mo man lang ba sinubukang i-comfort ako kahit konti? Pero malay mo, gusto ko niyang i-surprise. Wag mo nang pag-aanin ng loob ko, pinabigat mo na. Pero, hindi niya nga siguro alam. Well, hindi ko rin naman siya nabati ng birthday niya. Dahil hindi ko rin alam, quits na kami. Hindi naman sumagot si Leia, na naiiling na lang sa amo. Sa kabila nun, buong linggo pa ring binabagabag si Athena ng ideya na nakaligtaan ni Gabriel ang birthday niya. Nakikipagtalo pa rin siya sa sarili. Kung nakalimutan lang ba ito ng binata o hindi talaga nito alam. Hanggang sa dumating na ang araw ng kaarawan niya. Siya naman ang halos makalimot dito dahil sa pagiging abala niya sa opisina. Excuse me, Miss Castro, may bisita kayo. Pakisabi busy ako. Maghihintay daw siya. I can't meet anyone today, Leia. Bumalik na lang siya sa ibang araw. Maghihintay pa rin daw siya. Sino ba tinutukoy mo? Si Engineer Mercado. Andito si Gabriel? Ba't di mo sinabi agad? Hindi pa ako nakapag-ayos. Tell him, give me 10 minutes. Give me 10 minutes. Noted, Miss Castro. Nag-aalinlangan pang sambit ni Leia. Sasabihin ko na lalabasin mo siya after 20 minutes. Panigurado hindi ka patapos ng 10 minutes eh. Nag-puppy eyes pa siya habang tinitignan ng sekretarya. Thanks, Leia. You're the best secretary I've ever had. Ako lang naman talaga ang sekretary mo eh. Nakangiwing pagtatama nito bago tuluyang lisanin ng opisina at binalikan si Gabriel na naghihintay sa labas. Tulad ng sabi ni Leia, inabot nga siya ng 20 minutos. Gabriel, napadaan ka? Agad na bungad ni Athena nang labasin nito. Itinaas naman nito ang dalang paper bag. Dinner? Alok ni Gabriel, nalitong tinignan ng dalaga na ikinatawa naman ito. Hindi mo na namalayan ng oras sa sobrang pagkabisi mo. Di ka pa kumakain ng lunch. Di dapat nagpapalipas ng gutom ang birthday girl. Shut up, Gabi. Paano mo nalamang hindi pa ako makain? Sinabi ko naman sa'yo, may matatenga ako dito sa kumpanya mo. Nakangiting na iling na lang si Athena dahil alam niya naman na si Leia ang tinutukoy nito. Masyado ka ng maraming nalalaman. Dapat ka na ipatumba. Bago mo ako ipatumba, kumain ka muna. Nang gabing yon, hindi sa isang mamahaling restaurant sila dumiretso kundi sa rooftop ng kumpanya kung saan nag-ayos na isang dinner date si Gabriel para sa birthday ni Athena. No way! Anong ginawa mo sa rooftop ng kumpanya? Narentahan ko muna para sa special date ko ngayong gabi. At sino namang kinontsaba mo para magawa to, Aber? Bukod kay Leia, syempre yung may-ari. I knew it. Wait, what? Sino may-ari tinutukoy mo? Kinausap ko na sina Mr. and Mrs. Castro. Tukol dito. At para na rin humingi ng permiso sa pag-akyat ko ng ligaw sa'yo. Teka sandali, aakyat ka ng ligaw sa akin? Pero na lang kung may iba pang anak sina Mr. and Mrs. Castro. Pero bakit? I mean, ba't ngayon pa? Saglit na naglaho ang sigla sa mukha ni Gabriel. Hindi mo ba gusto manligaw ako? Oo, I mean, hindi sa ayaw ko talaga. Paano ko ba ito sasabihin? Hindi mo na ba gusto ituloy itong sa atin? Kung sasabihin ko bang oo, anong gagawin mo? Itatanan kita. Hindi kita pakakawalan hanggat di ka bumabalik sa akin. Hanggat di bumabalik yung nararamdaman mo sa akin, okay? Mula sa pagkaawang ng bibig, marahang tumawa si Athena. Dapat lang, dahil sinabi ko na sa magulang ko na tayo na, kaya wala ka nang kawala. Pero pwede mo pa rin naman ako ligawan araw-araw kung gusto mo. Hindi na natapos ni Athena ang sasabihin nang lumapit sa kanya si Gabriel at hinawakan ng masuyo ang kanyang pisngi at hinalikan siya ng matamis sa labi. Birthday mo ngayon pero parang ako pa yata yung nakatanggap na regalo. Iba na kasi ngayon, ang may birthday na dapat yung nagsusurprise. Mahinang natawa si Gabriel bago siya muling mabilis na hinalikan sa labi. Magpakasal na tayo? Gabriel? Tingin mo ba atras ako? Kahit wala pa tayo sa simbahan, sasagot na ako ng I do. Ang gabing yun na siguro ang pinaka hindi malilimutang gabi ni Gabriel at Athena sa rooftop ng kumpanya na mga Castro. Hindi lang kasi ang kaarawan ng dalaga ay pinagdiwang nila.
kundi ang pagiging opisyal ng kanilang relasyon. Matapos sa ilang buwan na walang label na pagdidate, naging usap-usapan ng kanilang relasyon. Mula sa mga kilalang kumpanya na kalaunan ay kanya-kanya na nilang pinamunuan. Napatunayan din ng dalawa na bumibilis nga talaga ang oras kapag masaya dahil naging mabilis ang panahon para sa kanila. Sa 3 taon ng kanilang pagsasama at kalagitnaan ng pagpaplano sa kasal, nalaman na 3 buwan na palang nagdadalang tao si Athena na halos hindi mo iisiping buntis sa mga panahong yon. Gabriel, do you take Athena as your lawful wife to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Yes, I do, Father. Marami ang dumalo sa kasal nila, na halos kalahati ay mga kasosyo nila sa negosyo. Naging maid of honor naman si Leia. Athena, do you take Gabriel as your lawful husband? Yes, I do, Father. Ang tagal po eh. Pero pwede po ba doon na tayo agad sa end part, Father? Tingin ko kasi makakanak na ako. Agad nanlaki ang mga mata ni Gabriel at lumapit sa kanya. Habang nagsimula namang umingay ang mga tao sa loob. Manganganak ka na? Ano masakit sa'yo? Dadali na kita sa ospital. Ayoko. Hindi ako alis sa simbahan hanggat di ko narinig na mag-asawa tayo. Agad na putol ni Athena sa nobyo na hindi alam ang sasabihin dahil sa pagkataranta. Lumapit naman si Leia na natataranta din. Miss Athena, hindi to ang oras para pairalin ang pagiging matigas na ulo mo. Baka mawitness pa ng anak mo yung kasal niyo dito. Father, kiss the bride part na tayo para makairin na ako. Sige no. Pumayag na kayo, Father. Di talaga siya aalis na hindi kami na ikakasal. Pakiusap ni Gabriel. Kaya sa huli, walang nagawa ang pari na pinatahimik muna ang mga bisita bago muling ituloy ang seremonya. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Walang sinayang na minuto si Gabriel at Athena at hinalikan ng isa't isa. Ilang segundo lang ang itinagal nun bago sila nakangiting tumitig sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Athena, at ang anak natin. Ani Gabriel, na hindi mapawi ang ngiti sa labi. Mahal ka rin namin. Pero sa ngayon, dali mo na ako sa ospital. Hindi ko na kaya, mga anak na talaga ako, Gabriel. Tuluyan na nagkagulo sa loob ng simbahan. Nandoon ang mga bisita at magulang ng dalawa. Binuhat naman na palabas ni Gabriel ang asawa, palabas ng simbahan. At agad sinugod sa ospital si Athena kahit nakasuot pa ito ng wedding gown niya. Umabot hanggang ospital ang eksena ng bagong kasal. Ngunit maayos naman nakapanganak si Athena sa isang malusog na baby boy. Hanggang sa huli, puno pa rin ang kaguluhan ng kwento ng pag-ibig ng dalawa. Ngunit hindi sa negatibong pagtingin dahil kaakibat ng kaguluhan na yon, sa buhay nila ang masaya at puno ng pagmamahal nilang pagsasama. Ipinakita lang ng kwentong pag-ibig nila Athena at Gabriel kung paano hindi kailangan perpekto ang isang bagay para maging maganda. Dahil tayo mismo, puno ng kaguluhan ng pagkatao. Pero sa kabila nun, palagi at laging may isang tao pa rin na kaya tayong mahalin at piliin ng buo kahit hindi tayo perpekto. Sa gitna ng kaguluhan at kawalang kasiguraduhan na yon, nahanap ni Athena at Gabriel ang isa't isa. At mula roon, natutunan nilang maging isa. Walang tama at malinaw na daan na dapat nating tahakin. Pero sa mundong puno ng kaguluhan, paniguradong kahit saang daan man mapadpad si Athena, hindi na siya maliligaw pa dahil hindi na siya nag-iisa sa bawat paglalakbay na gagawin niya. Kasama niya na si Gabriel at ang kanilang supling sa bawat akbang kahit saan. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Jocelyn Tansing, Niza Ortega, Michelle Esmilia, Alma Lipon, Amina Chang, Mary Abenwe, Braves Logos, Medal Talon, Aruma Tyra, Miss Delia, Mary Ann De La Torre, Liza Cuenco, Marilina Balahen, Lorna Talidano, at Lenily Guevara. Maraming salamat po sa inyong lahat.